ang salita na naging laman upang kayo'y maniwala at magkaroon ng buhay. Episode 77, ngunit ituturo sa inyo ng Espiritu Santo. Serie 14, ang paalam, Juan 3:1-38. Key passage, Juan 16:1-15. Verse of the day, sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang hindi kayo mangahas. Itataboy kayo mula sa mga sinagoga at darating ang oras na sinumang pumatay sa inyo ay mag-iisip na siya ay naglilingkod sa Diyos. Juan 16:1-2, Reina Valera, 1960, parallel verse. Ngunit ang mang-aaliw, ang Espiritu Santo na ipapadala ng Ama sa aking pangalan ay ituturo sa inyo ang lahat ng bagay at ipapaalaala ang lahat ng sinabi ko sa inyo. Juan 16:26, Reina Valera, 1960, reflection. Huminto ka dito at basahin ang Juan 16:1-15. Bago ipagpatuloy, ang katotohanan na naunahan ay mas mababa ang pinsala kaysa sa sorpresa. Patuloy na inihahanda ni Jesus ang kanyang mga alagad para sa isang hinaharap na maaaring tila madilim ng walang kanyang pangako ng pagtubos. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang hindi kayo mangahas. Mula sa Griego skandalizo, mangahas, magdulot ng pagkatisod, mawala ng pananampalataya. Tapat na nagsasalita si Jesus tungkol sa hinaharap na pag-uusig, hindi upang panghinaan sila ng loob, kundi upang ihanda sila. Ang naunang kaalaman ay mas mababa ang pinsala kaysa sa biglaang sorpresa. Kapag alam mong may paparating na bagyo, naghahanda ka. Kapag bigla kang nahulog sa bagyo, nawawalan ka ng loob. Itataboy kayo mula sa mga sinagoga at darating ang oras na sinumang pumatay sa inyo ay mag-iisip na siya'y naglilingkod sa Diyos. Mula sa Griego aposunagogas, itaboy mula sa mga sinagoga, pagsasanggalang mula sa relihiyosong komunidad. Mula sa Griego apokteino, pumatay, pisikal, na kamatayan. Makakaranas ang mga alagad ng relihiyosong at pisikal na pag-uusig. Ang mga taos-pusong tao ay maniniwala na sila'y naglilingkod sa Diyos sa pamamagitan ng pagpatay sa mga tagasunod ni Jesus. Ito ang brutal na katotohanan na ipinahayag ni Jesus nang walang romansa o maling pag-asa. Ang Espiritu Santo ay nagpapakilala sa mundo tungkol sa kasalanan, katuwiran at hatol. Ngunit pagkatapos, ipinakilala ni Jesus ang nakapagbabagong pangako na nagbabago ng lahat. At kapag siya ay dumating, tuturuan niya ang mundo tungkol sa kasalanan, sa katuwiran at sa hatol. Mula sa Griego elenchos, magpakilala, ipakita, ibulalas, ihayag. Ang Espiritu Santo ay magpapakilala sa mundo tungkol sa kasalanan. Hindi lamang siya huhusga, kundi ihahayag ang katotohanan ng kasalanan. Mula sa Griego hamartia, kasalanan, paghihiwalay mula sa Diyos, pagsuway sa kanyang katotohanan tungkol sa kasalanan sapagkat hindi sila naniniwala sa akin. Ang pangunahing kasalanan ay ang hindi paniniwala kay Jesus. Ito ay pagtanggi sa nakabodong katotohanan. Ito ay pagsasara ng puso sa inaalok na buhay. Ang Espiritu Santo ay ihahayag ang kasalanang ito sa mundo. Tungkol sa katuwiran, sapagkat ako ay papunta sa Ama at hindi ninyo na ako makikita. Mula sa Griego dikaiosune, katuwiran, ang katuwiran ni Jesus ay nahahayag sa kanyang pagkataas. Papunta siya sa Ama. Ang kanyang pagkabuhay na mag-uli at pag-akyat ay nagpapatunay sa kanyang katuwiran. Ipapahayag ng Espiritu Santo ang katuwiran ni Kristo sa mundo tungkol sa hatol, sapagkat ang prinsipe ng mundong ito ay nahatulan na. Mula sa Griego krino, nahatulan. Si Satanas ay nahatulan. Ang kanyang kapangyarihan ay nagtapos na. Ipapahayag ng Espiritu Santo ang pagkatalo ng kaaway. Ang krus at pagkabuhay na mag-uli ni Jesus ay nagbigay diin sa hatol laban sa kaaway. Ang Espiritu Santo ay gumagabay sa lahat ng katotohanan. Marami pa akong bagay na sasabihin sa inyo, ngunit ngayon ay hindi ninyo kayang dalhin. Mula sa Griego fero, dalhin, tiisin, maunawaan. Hindi pa handa ang mga alagad para sa buong katotohanan. Kailangan nila ng oras, pag-unlad, ang presensya ng Espiritu Santo. Dapat dumating ang buong katotohanan sa tamang panahon. Ang isang sanggol ay hindi makakain ng karne.
Ang isang estudyante sa elementarya ay hindi makakaunawa ng advanced na kalkulasyon. Ngunit kapag dumating ang espiritu ng katotohanan, siya ay gagabay sa inyo sa lahat ng katotohanan. Mula sa Griego hodegeo, gabayan, manguna, ituro ang daan. Mula sa Griego aletheia, katotohanan, ang ganap na katotohanan ng Diyos. Ang Espiritu Santo ay gagabay sa mga alagad sa katotohanan. Hindi sila iiwanang walang gabay. Hindi sila mawawala. Hindi sila maglalakbay sa kadiliman. Sapagkat hindi siya mangungusap mula sa kanyang sariling isip, kundi lahat ng maririnig niya ay ipapahayag niya at ipapaalam sa inyo ang mga bagay na darating. Mula sa Griego laleo, magsalita. Hindi nagsasalita ang Espiritu Santo ng nakahiwalay. Sinasabi niya ang mga bagay na narinig mula sa Ama. Ang kanyang salita ay salita ng Ama. Ihahayag niya ang hinaharap. Ihahanda ang mga mananampalataya para sa darating. Ang Espiritu Santo ay nagluluwal ng kaluwalhatian para kay Jesus. Siya ay magluluwal sa akin ng kaluwalhatian sapagkat kukunin niya ang sa akin at ipapaalam sa inyo. Mula sa Griego doxa, magluwal ng kaluwalhatian. Ang Espiritu Santo ay magluluwal ng kaluwalhatian para kay Jesus. Kukunin niya ang sa Jesus, kanyang kapangyarihan, kanyang katotohanan, kanyang pag-ibig, kanyang biyaya, at ipapahayag ito sa mga mananampalataya. Ang Espiritu Santo ay hindi nag-aangat ng sarili niyang pangalan, kundi ang pangalan ni Jesus. Lahat ng mayroon ang Ama ay sa akin, kaya't sinasabi ko na kukunin niya ang sa akin at ipapaalam sa inyo. Mula sa Griego hosa, lahat ang kapunuan ng Ama ay ang kapunuan ni Jesus. Lahat ng pag-aari ng Ama ay pag-aari ni Jesus. At lahat ng pag-aari ni Jesus ay ihahayag sa mga mananampalataya sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Si Charles Spurgeon ay nangaral, ang Espiritu Santo ang mang-aaliw na ipinangako ni Jesus. Siya ang patuloy na presensya ni Jesus sa buhay ng mananampalataya. Nang walang espiritu, ang mga alagad ay magiging walang katiyakan. Sa espiritu, sila ay hindi nagwawagi. Ang Espiritu Santo ang sagot sa pisikal na kawalan ni Jesus. Kapag umalis si Jesus, hindi niya tayo iniiwanang nag-iisa. Ipinapadala niya ang espiritu na mas makapangyarihan dahil maaaring naroroon sa lahat ng lugar sa parehong oras. Madalas na nagtuturo si John MacArthur. Ang Espiritu Santo ang pinakamataas na guro. Siya ang nagbibigay liwanag sa salita ng Diyos. Siya ang nagpapaamo sa kasalanan. Siya ang gumagabay sa lahat ng katotohanan. Nang walang kanyang gawain, imposible ang maunawa ng Diyos. Ang Espiritu Santo ay hindi simpleng kapangyarihan o enerhiya. Siya ang personal na presensya ng Diyos sa puso ng mananampalataya. Ang pangako ni Jesus ay malinaw. Hindi niya iiwanan ang kanyang mga alagad na ulila. Ang Espiritu Santo ay darating, mag-aaliw, magtuturo, gagabay, magpapakilala, magluluklok ng kaluwalhatian kay Jesus. Ang pisikal na pagkawala ni Jesus ay pupunan ng patuloy na presensya ng Espiritu Santo. Ang mga alagad ay magkakaroon ng mas maraming kapangyarihan, mas maraming kaalaman, mas maraming gabay sa hinaharap kaysa sa panahon ng buhay sa lupa ni Jesus. Key message, ang Espiritu Santo ang mang-aaliw na nagtuturo ng lahat ng katotohanan, nag-uudyok sa kasalanan at nagluluklok ng kaluwalhatian kay Jesus. Ang kanyang pagdating ay hindi iniwan, kundi pagpapahusay ng presensya ng Diyos. Walang Espiritu Santo, ang mga alagad ay haharap sa pag-uusig na nag-iisa. Kasama siya, sila ay pinananatili, ginagabayan at nagwawagi. Practical application. Kilalanin ang gawain ng Espiritu Santo sa iyong buhay. Paano ka hinikayat ng Espiritu Santo sa iyong puso tungkol sa kasalanan? Paano kanya tinuruan ng katotohanan na hindi mo alam? Paano kanya ginabayan sa mga kritikal na desisyon? Maglaan ng oras ngayon upang kilalanin ang kanyang tahimik ngunit makapangyarihang gawain sa iyong buhay. Isulat ang mga karanasang iyon. Magpasalamat sa bawat isa. Umasa sa Espiritu Santo para maunawaan ang katotohanan. Hindi mo maunawaan ang Diyos sa iyong sariling talino.
Ang iyong pinitiyang isipan ay hindi makakakuha ng walang hangganang kabanalan. Kailangan mo ang Espiritu Santo. Kapag nagbabasa ka ng kasulatan, huwag lamang basahin gamit ang iyong isipan. Humingi ng tulong sa Espiritu na ituro sa iyo. Kapag humaharap sa mga desisyon, hanapin ang kanyang gabay. Maliwanag ang kanyang pangako. Gagabayan ka niya sa lahat ng katotohanan. Naghihintay ka ba sa kanya o sa iyong sarili? Hayaan ang Espiritu na ikaw ay aliwin sa pag-uusig. Inihanda ni Jesus ang kanyang mga alagad para sa pag-uusig. Ngunit nangako rin siya ng mang-aaliw mula sa Griego parakletos. Mang-aaliw, isang tao na tinawag sa tabi upang tumulong. Kapag nakaharap ka sa pagtanggi o pagdurusa dahil sa iyong pananampalataya, hindi ka nag-iisa. Ang Espiritu Santo ay kasama mo. Payagan siyang aliwin ka. Huwag maghanap ng aliw sa mundo. Maghanap ng aliw sa Espiritu. Luwalhatiin si Jesus sa pahintulot na kumilos ang Espiritu. Ang tungkulin ng Espiritu Santo ay luwalhatiin si Jesus. Kapag pinapayagan mong kumilos ang Espiritu sa iyong buhay, si Jesus ay naluwalhati. Huwag mong ipagmalaki ang iyong sarili. Ilagay ang iyong buhay sa ilalim ng kontrol ng Espiritu. Isuko ang iyong kalooban sa kanyang direksyon. Hayaan siyang magbago ng iyong buhay para sa kaluwalhatian ni Jesus. Anong mga bahagi ng iyong buhay ang nasa ilalim ng iyong kontrol sa halip na kontrol ng Espiritu? Closing prayer. Amang banal, salamat sa pangako ng Espiritu Santo. Salamat dahil hindi mo kami iniwan na ulila, kundi nagpadala ka ng mang-aaliw. Inamin ko na madalas kong sinisikap na maunawaan ang katotohanan ng Diyos sa aking sariling talino. Sinisikap kong gabayan ang aking sarili. Sinisikap kong aliwin ang aking sarili. Ngunit kailangan ko ang Espiritu Santo. Tulungan mo akong umasa ng buo sa Kanya. Punuin mo ang aking buhay ng Kanyang presensya. Ituro sa akin ang lahat ng katotohanan. Hikayatin mo ako sa kasalanan. Gabayan mo ako sa mga desisyon. Aliwin mo ako sa pag-uusig. At hayaan mong sa pamamagitan ng aking nabagong buhay, si Jesus ay maluwalhati. Sa pangalan ni Jesus na niluwalhati ng Espiritu Santo. Amen. The Helato Ministry